Mga ka-RSP, mahalaga ang maayos na digestive health dahil dito nagsisimula ang tamang pagproseso ng pagkain at pagkuha ng sustansya ng ating katawan. Kaya naman mahalagang malaman kung paano natin ito mapapanatiling malusog itong ating tiyan at bituka. Kung kaya't upang magbahagi ng mahalagang tips para sa mas maayos na digestive health, pakakasama po natin ngayon ang gastroenterologist na si Dr. Frederick Lelin. Magandang umaga po, Doc, at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning to the both of you. Doc, good morning. Para po sa mga manonood natin, gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng malusog na digestive system sa pangkalatang health ng isang tao? Well, di naman siguro masyadong mystery that yung ating gastrointestinal tract or yung paraan kung paano natin makuha yung ating nutrition isang napaka-importante na bahagi ng ating health. It's the type of food that we eat, the type of abuse. Kasi you were just talking earlier about an abusive relationship. You can have also an abusive relationship with your body, with the type of food that you do indeed eat. So it's important that you maintain a healthy relationship with your gut. Let's just call it that, yung ating gastrointestinal tract. Okay, para maganda yun, ano? May healthy relationship tayo sa ating sikmura. Yes. Okay. Well, Doc, ano po ba yung karaniwang signs o symptoms na nagsasabing meron ng seryosong problema yung ating digestive system at hindi na ito pwedeng baliwalayin? Quickly, siguro we can start with mga sintomas na mararamdaman kadalasan. Generally will be yung type na tinatawag na bloating and sa Tagalog pagka-impatso eh. And usually it will be not as, hindi isang beses, pero kung dati nasa normal yung functioning, nagkakaroon ng pagbabago o change. So it's that change that you notice, yung pagbabago. Yung dati, hindi ka naapektuhan ng pagkabundat, pagka-bloat, pagkakabag, no? O kaya yung pagpasok ng pagkain at siya ring paglabas, nagkaroon ng pagbabago. Yun ang usually signs na merong diferensya na maybe you need to address, you need to change, or you need to consult. Okay. Doc, as time goes by, dumadami kasi yung food choices. Andyan yung mga temptation na minsan hindi na healthy kainin, pero sabi nga ng iba, masarap pagkabawal. Ano po yung mga simpleng hakbang o yung mga pagkain na makatutulong para mapanatiling malusog yung ating panunaw, yung ating gut? The general principle na pwede nating isunod, no, is sana iwas tayo sa pagkain na I'll use the English term, yung greasy. Yan na lang ang anuhin natin, yung masyadong malangis, masyadong oily. If you can just follow that simply, no, sometimes you'll get back on the right track, or it's a way na you can continue to have a healthy lifestyle, no? Kasi meron din pangalawang principle na gusto kong sabihin, no? And that is usually avoid sana yung food na yung tawag nilang process, no? Ang ibig sabihin kasi ng process na subject siya sa na parang kumbaga yung shelf life ng isang uri ng pagkain, imbis na 7 days lang mabubulok na siya, nagiging 1 month. That's the modern day packaging now of foods. They are now very much processed, okay, which becomes unhealthy for the body. And secondly, it's the amount of oil, no, which kasama na rin doon lahat yung susunod-sunod na rin doon. Sana wag yung masyadong maalat, wag masyadong matamis, no? And then maybe the overgoing principle is wag yung masyadong malangis. It's the oil actually, no? Just like the war ngayon sa Middle East, it's the oil now that's important. Well, guilty tayo mga Pinoy dyan, ano? Even ako eh. Yung mga, Prito. kung ano yung oily, yun yung masarap eh.
Di ba? So, marami pong Pilipino yung nakakaranas ng, eto, pangkaraniwan to, kabag, Yan. acid reflux, o hindi pagkatunaw ng pagkain. Minsan pa nga meron pang stomach cramps. Ano po yung mga practical na tips para maiwasan o ma-manage yung mga ganitong kondisyon? Kadalasan yan, meron kang mapupunan na ang tawag triggers or mga specific na mga nangyari, kinain o sitwasyon that can lead to yung pagkaroon ng kabag, cramps at saka yung acid reflux, no? And generally, you can also cite, and I'll be specific here, yung mga, usually it's masyadong maraming kape, masyadong maraming gatas, at saka masyadong maraming soft drinks. Now, what happens there is not really yun mismo, pero yung term, again, another principle here that you should follow, is moderation. Moderation. Hindi naman bawal na zero, sorry, hindi naman bawal na zero ang partake mo nito, pero moderation is a common sense term. Alam ng isang tao pag sobra siya sa isang uri ng trigger na tinatawag ko. Ayun. Well, Doc, ito lang, may kwento ko sa iyo, no? Personal experience, last week, sa programa po namin sa gabi, yung Ulat Bayan, nag-opening lang ako, tapos hindi na ako nakapagtrabaho dahil namilipit ako sa sakit dahil sa stomach pain. Kapag nasa ganoong pagkakataon po, may stomach cramps o talagang masakit, mahapdi yung tiyan mo, ano po bang dapat gawin? Well, one, you can take an over-the-counter acid equalizer, ang tawag dyan. Ang general term na tawag dyan is antacid, which is short for the term anti-acid. Usually, acid in the stomach is the reason for yung naramdaman mo na yun na medyo bigla. And a quick fix for that would be to try to equalize it so that yung acid level sa loob ng tiyan immediately can be addressed, and then maybe had you taken that, it's possible that you could have gone back to work. Okay. Doc, minsan po kasi, ito din po, personal experience, pagka nananghalian na, minsan sa gabi, parang feeling natin busog pa, pero pagka nagkikrave tayo ng pagkain, ano yung ideal kainin para at least yung tiyan natin o yung gut natin, maramdaman na busog na at least, and at the same time, hindi pagising ng umaga, yung feeling na bloated maiwasan? Well, what specifically, let's talk about the quantity first. It's recommended that if you're going sa ganong klaseng pakiramdam, to take, as far as quantity is concerned, maraming merienda rather than the major breakfast, lunch, and dinner. Yung sanang small, frequent meals. Kasi mas, if you can, kung kaya namang maintindihan, practical, no? If you take less na pagkain, mas madali siyang nadadigest. Also, a quick rule that you can do for the food that you're going to try to eat, yung mas maputi na pagkain, simple, should be the type of food that you should go for. I-avoid yung mga food na masyadong dark, kasi ang ibig sabihin ng dark na food, marami siyang sangkap na nilagay para kailangan mo yun i-break down o i-address or i-digest. Rather than yung puting pagkain, I'll give an example. Ang rice, ang clear soup, ang boiled chicken, examples to ng mga crackers. These are examples of very white and light-colored foods. Those are, easily understood to be the easiest to digest. Okay. So mahalaga rin pala yung kung ano yung kinakain mo, tsaka yung amount, yung quantity. Well, dapat talaga pangalagaan ng digestive tract dahil dyan na rin pinagmumulan ng lahat halos ng mga sakit na nararamdaman ng Pag tao. masakit ang tiyan mo, hindi ka makakilos Oo, wag na kayong gumaya sa akin. Last week talaga namilipit ako dito sa studio. Alagaan natin ang ating digestive system. Yes. On that note, maraming salamat po Dr. Frederick Lilin sa pagbibigay sa amin ng mahalagang kaalaman at tips patungkol sa tamang pag-aalaga ng ating digestive health. Thanks, Doc.